sinasabi mo na rin naman, honey, na when you decided to work from home, at saka syempre, pag nagpunta ka dyan sa mga platform na yan, like LinkedIn, you have to make sure that at least you know how to speak well. Yes, diba? And I believe this is one of the things that you have to do. And what other preparations do I need to take during interview? Ayan. Gusto ko yung question na yan. Kasi we do candidate coaching as a recruiter before. Nagko-coach kami ng candidates to help them succeed yung yung goals nila for dun sa interview na papasukin nila. So, kailangan prepared, diba? So, preparations, kailangan is aralin mo yung company. Do your research, diba? Para Tsaka, it's also a way for you to assess or gauge kung ito ba talaga gusto mo. Doon mo malalaman Oo. So, kung may details about company culture, kung may details about yung team size, kasi minsan factor din yun na ikaw ba ay okay mag-work with small teams, big teams, matter of preference yan. Tapos, kailangan is present mo rin naman yung sarili mo. Number one, itatanong mo yan, is the camera on meeting or not? Pero, lagi mong safe to assume, ako lagi ko na lang ina-assume. Pag interview, on. Kailangan nakikita niya kasi babasahin nila yung non-verbal diba? Yung body language mo, maganda nakikita nila, tsaka yung pati sincerity, not just yung voice mo, yung itsura mo, diba? So, kailangan i-present mo rin yung sarili mo. Tapos, make sure na yung internet connection mo stable. If not, meron kang backup internet. And then, if merong issues, dapat magsabi ka agad ahead of time dun sa interview. Kasi nakakahiya naman di ba? Paghihintayin mo yung interviewer mo. So, dapat as nandun ka ng maaga. And then, piggybacking dun sa preparation, yung audio mo, tapos yung microphone, kailangan gumagana. Camera. Kasi yung equipment mo, make sure na yun. Para makapag-create ka ng magandang impression na you really prepared for your interview. At yung suot mo, wag ka namang nakasando, wag ka namang di ba? Yung medyo formal-formalan. Kahit na smart casual, or basta yung hindi ka naman magmumukha na, yun nga, hindi ka prepared. So, isa yun. Tapos, if meron kang kaibigan from HR or recruitment, take advantage of those friends. Na parang, pwede mo ba akong i-mock interview? Ganyan-ganyan. Lalo na kung ikaw ay kabado. Kasi may mga tao na kahit na magaling sila, they don't do well sa interviews kasi nahihiya or hindi nila ma-express yung sarili nila. Minsan, kailangan pa silang tulungan ng recruiter na, ano ba yung gusto mong sabihin? Kailangan mo pang magbigay ng cues or ng para ma-encourage sila. Oo. And hindi lahat ng recruiter ganon. Merong ibang recruiter na, ay, hindi nakasagot. Ay, wala. Nakafocus lang talaga. Oo. So, swerte ka kung yung recruiter is naniniwala na, pero magaling to sa written. Kaya di ba yung iba, lalo na pag software engineers, may mga technical exam sila. So, binibigyan ng chance pag ganon. Baka naman, lang to sa communication. Pero magaling. Maganda yung code. Pero hindi mo expect na lahat nga ganon. So, kailangan, magbigay ka rin ng effort. Mag-exert ka rin ng effort to really prepare para yung best mo yung mapakita mo. Yun. Tapos, isa pa sa preparation, yung pwede kang mag-create ng bullet points to highlight yung mga achievements mo. Siyempre, ilista mo rin ano ba yung mga nakikita mo sa sarili mo. You have to be critical of yourself then diba? Hindi naman ikaw 100% or hindi ka naman perfect. So, be ready na rin na to be asked kung ano yung mga weaknesses mo. Common yan na tinatanong na hindi ka dapat matakot. You have to be upfront kasi normal naman na meron kang mga pagkakamali or meron kang mga na pwedeng i-improve. Na pag nakita naman ng recruiter or ng hiring manager na madali naman i-overcome yan, natitrain yung ganyan, hindi nila yun iti-take against you. And I guess may mga tao kasi na nati-take for granted yung interview dahil nasa bahay. Yes, oo, totoo. So, baka nakakalimutan na mag-prepare at maging presentable sa harap ng nag-i-interview. Oo, totoo yan. Pagka na-late ka. Actually, red flag yun Kasi, di ba, kung gusto mo yung trabaho, dapat prepare ka, darating ka ng maaga. Unless may emergency ka talaga na, di ba, na kung wala naman, dapat yun napaghandaan mo na on time ka na darating sa interview. We interviewed people na naglalakad. Di ba? Hindi kami ganun na recruiter or nagre-recruit like you. Pero we had that experience na parang kami lang yung nag-screen. And nung inopen yung camera, naglalakad. And that is why I believe yung mga viewers natin, especially those na naghahanap ng work from home, be mindful with all of those things. Diba? At saka, isa pa palang magandang i-mention sa preparation, dapat meron kang target salary in mind. Alam mo na. Kasi you don't wanna waste the interviewer's time or your time kung meron ka ng naset, diba? Kasi minsan doon nagkakaproblema, ang tagal-tagal mo in-interview, pagkatapos bandang huli, ay hindi pala nagmamatch.
kasundo. So dapat doon pa lang is clear na set mo na. Kung hindi agad sa'yo sinagot yung salary range or kung hindi ka aware, kunwari wala siya sa job posting kung magkano, hindi masama at hindi nakakatihiyang magtanong kung ano yung range na in-offer. Kasi for sure ma-appreciate din yun ng interviewer mo na hindi kayo mag-aaksaya ng oras. Thank you for mentioning that kasi for sure maraming nanonood sa atin na nahihiyang magsabi kung magkano yung salary that they wanted. Kasi para sa kanila, it's a red flag or I know na sabihin na ito yung salary na preferred ko. Thank you for mentioning. Presyohan mo rin naman according sa experience mo. At saka wag naman yung parang, ay, I'm worth 100,000 pero ang experience mo entry level. Tapos at the same time, wag din naman na sobra mong i-sell short yung sarili mo na sobrang experience ka na pero ay hindi kasi parang paksa mong katrabaho. Ganito lang. Oo. Dapat yung tama lang. Maggawa ka rin ng research. Available online na makikita mo kung ano ba yung salary ng mga tao na ganito yung trabaho. Makikita mo yan, mako-compare mo yung salary. Entry level, mid, at saka yung experience na season. Do your research pa din. Hindi yung basta-basta bibigay mo lang yung salary na bet. Yes. Oo. Oo, lalo na, actually marami kami na encounter na ako sa interview personally, pag nagre-recruit ako. Kasi in the past 3 years, I work with tech companies so parang tech recruiting yung ginagawa ko. Ang mga common na sanasagot nila sa interview, kaya nila gusto, tinatanong nila kung fully remote ba or hybrid. Nag-work sa kanila yung remote kasi nga ayaw nila ng masyadong interaction. Gusto lang nila mag-code. Ayun. Oo, so ito magugulat ka, may tanong, yan ba pagka na-hire ako dyan, naka-on ba yung camera pag meetings? Kasi hindi raw niya tatanggapin pagka naka-on yung camera. So, no to camera. Yes, that's true. Naka-encounter ako ng ganyan na no to camera on meetings. So, parang ang Zoom meetings, Gmeet, kailangan as audio lang. Kasi may mga tao talagang hindi comfortable. Pero i-hire mo sila because of their skill set. Kasi magaling sila na program. Yung experience, marami kang opportunities na pwedeng i-explore. Contrary to what other people think, hindi yan limited. Ang working from home, hindi yan limited sa VAs, hindi yan limited sa EAs, appointment setters. Napakadami. Marami na tayong software engineers na work from home. Tapos maraming scientists na work from home. Yan, mga ganyan, lab technicians na work from home. Meron din yan. Mga niche roles, magugulat ka, merong opportunity. Hindi lahat ng freelancers nakatambay sa Upwork, sa online jobs. Some of them ay nag-explore na rin sa LinkedIn. Marami nang nakakakuha ng work opportunities via LinkedIn. Also Y Combinator. So, napakadami. So, hindi siya limited sa isa o dalawang platform lang. I believe that's one of the myths na naririnig ko every time kasi that when someone is asking, saan ka nagtatrabaho? Working from home ako Sabihin sa'yo, VA? Agad? Diba? Oo, agad. Yung parang alalay. Okay, di parang dati na nag-start ka sa BPO, call center, yun, sumasagot ng tawag, ganun agad. And walang masama sa pagiging assistant. I mean, if you're earning, lalo na kung ang habol mo naman talaga is para magkaroon ng income, sabi nila hindi mo magagamit yung trabaho mo, no-brainer. But no, it's not. It's not a no-brainer job. Kailangan mo very high attention to detail. Kasi di ba nagmamanage, lalo na pag EA ka to the CEO or COO, mga matataas na position, grabe yung level of attention to detail na hinihingi nila, na requirement nila. Hindi siya pwedeng sabihin na no-brainer. So, pag work since flexible schedule naman, sige talagang focus sa work. And then, ina-apply ko lang yung Pomodoro session. I'm not sure if you're familiar with that. Pomodoro. Pero yun, yung parang may minutes ka na nag-work and then you take a quick break and then back to work. So, yun, nag-work siya sa akin. And mga kanosi, it's been a pleasure to have a wonderful and productive conversation with my friend here, Honey. And you've heard her story. She started from small beginning at ngayon, grabe, hindi ko maarok yung klase ng blessing that she is having. And she said it will not happen overnight. Kaya we hope that you've learned a lot from this video. And once again, Honey, we thank you for everything. Thank you din. And alam mo, gusto ko rin i-share yung blessing. So kung meron man na, very visible ako sa LinkedIn, kung sino gustong mock interviews or resume reviews. So even yung mga candidates na na-interview ko before, kahit na-hire man sila o hindi, I keep my connection with them. Tapos pagka naghahanap ng trabaho, nagpapatulong. So tinutulungan ko sila. So kung kayo gusto nyo rin, hanapin nyo ako sa LinkedIn, Honey Child Perez. I can help you out. You can actually click her LinkedIn profile below. Nasa description yan ng ating video. So at least if you would like to have some help when it comes to reviewing and coaching pagdating sa interview at sa resume, Honey Vega will be here to help you. I do those for free. Ayan. Maraming salamat. I hope you can invite our viewers as well to subscribe.
Yes, please subscribe to Nosy Rosie. Marami kayong matututunan sa kanya. Ayan. Once again, mga Kanosi, maraming salamat and have a great day. God bless!